Upa. Tingnan natin. Ayan, tama. Upa. At ang sunod, Chariza. Nawawakala, may kapangyarihan at may karapatang magbigay ng upa. May-ari. Ayan, tingnan natin. Ayan, tama. At ayan nga mga salitang iyan ay ating makakatagpo sa ating pag-aaralan. At ang ating pag-aaralan ngayong oras na ito ay ang talinhaga ng may-ari ng ubasan. Ngunit bago ko ibigay ang kopya ng ang talinhaga ng may-ari ng ubasan, ay maaari bang pakibasa pakibasa? Nagawa mo na lang ang desisyon sa isang bagay na dapat isaalang-alang ang pantay na pagtingin sa isang sitwasyon. Ayan, nagawa mo na bang magdesisyon sa isang bagay na dapat isaalang-alang ang pantay na pagtingin sa isang sitwasyon? Sino ang nais na sumagot? Ayan, Jonar. Yes, nagawa ko na as a leader in our department, isa sa pinakamalaking responsibilidad ang mag-desisyon. Sapagkat hindi ko lang sinasaalang-alang ang sarili ko, kundi pati ang aking mga nasasakupan, ang aking mga kamag-aral. At doon, sasabi ko nagawa ko na ng madaming beses na mag-desisyon na sinasaalang-alang ang pantay na pagtingin sa isang sitwasyon. Ayan, maraming salamat. Ayan. So, ito nga ay may katungkulan mamaya sa ating pag-aaralan. Ngunit bago yun, pakibasa muna ng ating gabay na tanong. Ano ang isa sa mga pangyayari sa parabola na nagbigay kamalayan sa iyo ng panibagong pananaw sa buhay? Kung isa ka sa manggagawang maghapon ng trabaho at nag-iis sa nakakapasok init na araw, ngunit ang natanggap ng upa mo ay kapareho din sa nagtrabaho sa isang oras, magre-reklamo ka rin ba? Bakit? Sa iyong palagay, kung ikaw ang may-ari ng ubasan, pare-pareho rin ba ang upa na ibibigay mo sa kanila? Sa kasalukuyang panahon, nangyayari pa rin ba sa tunay na buhay ang katulad ng mga pangyayari sa nasa parabola? Katunayan, ano ang ibig pakahulugan ng sinabi ng parabola na ang nahuhuli ay nahuhula at ang nahuhula ay nahuhuli? At iyan nga ang mga gabay na tanong sa ating pagbabasa ng CP tungkol sa may-ari ng ubasan. At narito ang mga kopya na inyong babasahin at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang basahin ang CP na ibinigay ko sa inyo. Ayan, natapos na ang inyong oras sa pagbabasa at ngayon naman ay dumako na tayo sa ating mga gabay na tanong. So, sino ang nais na sumagot sa ikaunang tanong? Well, Ano ang isa sa mga pangyayari sa parabola na nagbigay kamalayan sa iyo ng panibagong pananaw sa buhay? ayan, maraming salamat. Well, tunay nga na ang pangyayari sa parabola ay maaaring magbigay sa atin ng panibagong pananaw sa buhay. At ayan ang dalawa, sino ang nais na sumagot? Yasha? Sa ikalawa. Sa kasmawala, maghabang nagtatawan at isang magpapasok ng araw, ngunit ang mga nakupa na may katawin ng Diyos na nagpabasa sa oras, at kaya nagtamo ng iba. Bakit? Siguro po ay, opo, kasi parang mas mahaba po yung panahon ng magtrabaho kasi sa kanila, pero parang yung mga Ryan. Ayan, maraming salamat, Yasha. So, dito nga, maaaring may iba't iba tayong pananaw tungkol sa sitwasyon na nangyari dun sa may-ari ng ubasan. At ang ikatlo, sino ang nais na sumagot? Jonar? Sa iyong palagay, kung ikaw ang may-ari ng ubasan, pare-pareho rin ba ang palibigyan sa nila? Yes, kasi para sa akin yung mas napagkasunduan. So, bago kong tumawag sa trabaho, halimbawa sa trabaho, kung ano yung napagkasunduan, yun yung malilisip mo, kung ano yung kasunduan kayo patungkol sa inyong trabaho. So, yun yung malilisip mo. Kaya, katulad nung may-ari ng ubasan, ganun din yung aking lugar. Ayan, tama yung kanyang sinabi, na meron silang napagkasunduan na kinakailangan tuparin sa ginawa nilang pagtatrabaho. At ang ikaapat, sino ang nais na sumagot, Lolita? Sa kasalukuyang panahon, nangyayari pa rin ba sa tunay na buhay ang katulad ng mga pangyayari sa binasang parabola?
Yes po, sa